Mga kababayan, ma'am sir, this is John Dark Philippine channel. Andito tayo sa Maynilad Soler at papunta sa mga residences DMCI San Miguel Taguig, Acacia Estate. Acacia Estate. Sir, magpapaalam po ako. Ito yung pinakadance cam po natin. Magre-record po yan sa kalsada, ano? Yeah, sure. At i-upload ko sa aking YouTube channel po. Okay lang po mo? Yeah, sure. Salamat po. Itong pinagpapadaan kaya natin. Saan kayo susunod dumadaan? Sa dito banda? Nagwe-waze lang po. Oo, kasi pwede sa EDSA. So dito tayo pinapadaan. Sige, sundan na lang ako.
Chinese yata. Chinese yung nakasulat sa likuran niya. Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at nagkaroon po tayo sa ating programa na School from the Spirit, kung saan ay pinag-aaralan po natin ang talata sa Biblia. Mamimili po tayo ng talata na yun, kung saan ay pinagamitan po natin yung tinatawag na the process of interpretation at upang ito ay mapaliwanag at makita po natin sa Manila at hanggang papunta po sa norte, sa Pangasinan at maging dito sa northeast Luzon, dito po sa Region 2, dito sa Isabela, Cagayan, and also sa Vizcaya and maraming salamat po sa bawat isa na tumatangkilik ng programa po na ito. At nakakatuwa, no? Sapagkat tayo po ay mag-aaral po ng isang nakaka-excite na topic sa oras po na ito. Ngunit bago po yan, nais kong ipakilala ang ating partner na magiging kasama sa papaliwanag sa ating pong talata ngayong oras po na ito, si partner John Marcone. Kumusta ka, partner? Yan. Magandang hapon po. Anong oras po sa inyo pong lugar niyo? Nais po namin patiin kayo. At samahan niyo po muli kami sa pag-aaral ng ating pong tubig ngayon na kung saan tayo po lahat ay matututo. Yes. Yan, thank you so much. Alam niyo, nakaka-excite po sapagkat ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay makikita po sa 1 John chapter 5 verse 7. Ano? Ito po yung madalas na pag-usapan, ano, na kung saan ay napapatunayan ang tinatawag na Trinity. Bagamat ang reasoning from the scriptures ay naniniwala po sa Trinity, pero gusto po nating i-correct na ang talata po na ito ay kung ano ang ibig sabihin po ng talata po na ito na makikita sa 1 John chapter 5 verse 7. At sinasabi po rito, tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa. Ayan, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. So, parang sinasabi po rito na mayroong tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. So pagka tinignan mo talagang confirm na kaagad, ito na yung pinakatalata po natin na Trinity, at ito ay dinadala po natin sa pagtuturo na ito ay Trinity. Yan po yung ating ginagawa po minsan. Ngayon, gusto po nating tingnan sa pag-aaral, sa pag-aaral hindi lamang sa original na lingwahe, kundi titignan natin yung background at ganoon din naman yung talagang original na Biblia. Ayan.
Trinity. Pero dito po sa 1 John chapter 5 verse 7 ay sa pauna pong pananalita gusto ko natin sabihin na yung King James Version ay meron pong insertion na nakalagay dito, partner, na clear doon sa sinabi mo na nakalagay ang there are three who bears witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Ito ay clear na bigay na description ng Trinity. Pero kailangan dapat po ba natin gamitin yung phrase na ito to defend the Trinity doctrine or Trinity truth, mga kapatid? Kapag binasa po natin si John, ang kanya pong ang tawag dito partner sa term ng mga nag-aaral is Johannine literature. Ito'y clear yung divinity ni Jesus at yung Trinity, naka-clear po sa writings niya. Pero ito po is clearer na kumbaga talagang pinapaliwanag masyado. Parang dito ay hindi na kailangan ng maraming analysis pa po. Hindi na kailangan ng interpretation. Dito na, diretso na. There are three that bears witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are what? Pero kung babasahin po ninyo ito sa mga modern translations, kasi kahit nasa New King James Version, nandun pa rin ito eh. Pagka sa mga modern translations, kagaya ng English Standard Version, partner, at yung mga version na New International Version, Revised Standard Version, example, gusto kong pagbasa nito, partner, sa mga version natin sinasabi. Pag binasa natin ang English Standard NIV version, ito po ang phrase na yun mo pong mababasa. For there are three that testifies. Then, verse 8 na po diretso, the Spirit, the water, and the blood. And three are in agreement. Ito po yung nakasulat sa English Standard Version, ganun din. And then, maging sa New Living Translations, ito po ay paraphrase translation, ganun din ang pagkakalagay. Unit po sa King James Version, yung translation or yung insertion po na ito, na the three that bears witness in heaven: the Word, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. So ang tanong, ito po ba ay talagang matatagpuan natin sa pinakamalapit na mga literatures when it comes to studying yung mga literature ng Greek manuscripts? Yan po ang from Greek. Pagka New Testament po ang pinag-usapan from Greek, ay meron po tayong mga translations ngayon kasi po yun po ay from Greek manuscripts. Yung Greek po, itong Greek po, ito yung ginagamit na language sa panahon po ni Jesus, Koine Greek. So dahil Koine Greek po yun, or yung common na salita sa panahon po nila, yung mga New Testament literature, yun po ay sinulat ng sa salitang Greek or Griego. Koine Greek po yun. Now, yung 1 John chapter 5 verse 7, kung mapapansin po ninyo na wala sa ibang mga literatures, sa mga ibang translations. Kasi ito po ay yung mga modern translations ay dumaan sa tinatawag po na textual criticism, or sabihin natin ito po ay textual analysis. Yung textual analysis, ito po ay attempt to go na nangyayari po itong textual analysis or criticism dahil wala po tayong mga original na sinulat po ng mga original writers. Ibig sabihin po nun, ako nung nagsulat, meron po akong sinulat na stalin na kong kamay, wala na po yun doon sa mga sumunod na generations. Bakit po? Ang meron po tayo na more than 5,000 manuscripts ng New Testament, yun po ay mga copies from the original manuscripts. So yung textual criticism is, ito po ay attempt na para mas maging malapit yung documents or yung translations to the intentions of original authors. So yan po ay medyo mahirap kumbaga dito may struggle at mahirap po talaga yung pag-aaral ng textual criticism. Ito po ay trabaho ng mga scholars at yung mga talagang nag-aral ng biblical studies. So pagka binasa po natin
lumabas lang po yung phrase that there are three that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. When Erasmus translated, nung tinranslate po ito ni Erasmus, kasi si Erasmus po ay nag-publish ng kanyang version ng Greek New Testament, ay nileft out niya yung 1 John chapter 5 verse 7, na kung saan sa kanyang dalawang editions na 1516 at 1519, ang argument po niya, he could not find those words in Greek manuscript kasi nasa Latin lang po yung nasa Latin, from Latin yung phrase po ng itong translation partner na there are three that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Ito po ay nasa Latin lang. So ang hinahanap ni Erasmus, dahil ang original authors are Greek ang pagkakasulat, at ang mga copies ay Greek, dapat kung ito ay nasa or intention ng mga authors ng New Testament, dapat merong Greek translations. So meron nasa Greek manuscript siya. So hindi ko natagpuan yun. Kaya ang proposal ni Erasmus, ito si Erasmus partner, kung natatandaan natin sa history ko natin, si Erasmus po, ito po yung pare na kadibati ni Martin Luther nung magkaroon ng Reformation kung Martin Luther sa justification by faith. Ang debate nila ni Erasmus ay madalas or widely doon sa debate on free will. Si Erasmus ay sa free will, si Martin Luther naman ay nasa concept ng total depravity. So, nagbabanggahan sila. Pero itong si Erasmus, nag-publish siya nito, at dahil pressured siya na dapat ilagay ito, sabi ng nasa palibot niya, ang sabi ni Erasmus, kung may mapakita kayo single manuscript na nandoon yung Greek, na there are three that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, I will put it. So sa third edition, nailagay na. Pero kapag pinag-usapan po natin ang pag-aaral sa textual analysis para mas mapaklose po yung kung talagang matatagpuan natin ito doon sa intention ng mga original authors, wala po ang concept na nasa King James Version. Wala po yun dahil hindi po siya makita sa mga earlier manuscripts or ancient manuscripts na mas nauna. Sa pag-aaral po na yon, ang tawag po doon, kasi meron po tayong mga sa 5,000 manuscripts po na yon, meron po mga tinatawag na variants, no? Ang variants po na yon, dahil or variant readings, yung pagkakaiba-iba po na yun ng mga manuscript, may mga portions sa mga manuscripts na may pagkakaiba-iba ang pagkakopya, no? Pagkakopya. Dahil pagkakaiba-iba yung pagkakopya, kailangan i-determine ng mga translators na yun kung alin ang mas malapit doon sa intention ng original authors. Kasi po sa mga panahon po nila, sa mga panahon po sa mga early years ng yung mga rabbis, ay meron po silang insert. At saka may minsan yung intention po nila is to clarify the phrase or the word. Kaya meron po silang iniiba, hindi po yung mga awkward minsan at hindi maintindihan, kinaklarify nila yun through copying. Pag kinopya nila o meron silang hindi masyadong maunawaan, ay kinaklarify po nila yun through their own copies. So, doon po sa 5,000 manuscripts na naudyon po yun, meron pong nagkakaiba-iba. Pero of course, hindi po natin sinasabi na lahat po ay may pagkakaiba. Yung mga awkwards lang at yung merong minsan hindi maintindihan na tinatry na i-clarify ng nagkokopya para maipasa sa from generations to generation. So, yung 5,000 manuscripts po ngayon, pagka pinag-usapan po natin ang variants o pagkakaiba-iba, may word partner na yung word na yun, sa dito, ay iba yung pagkakasulat, dito naman ay may word na ganito, sa kabila na iba rin. Yan po ay mga sabihin natin na yun po ay mga human errors or human shape. Human shape po yun, na kung saan yung mga rabbis ay dahil gusto nilang maklarify yung word na kanilang kinokopya ay inaayos nila doon sa kanilang sarili nilang
nagkaroon ng yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na pagkakaiba-iba ng reading. Okay. Pero yung pong mga human shape po na yun, or insertion or addition, yun po ay hindi po nag-aapekto sa malaking konsepto ng banal na kasulatan na ito po ay salita ng Diyos at ito po ay nagpapahayag ng patungkol sa kaligtasan. Hindi po siya nakaka-apekto doon dahil yung mga pagkakaiba-iba lang naman ay maliliit na bagay. Pero when it comes dito po sa chapter 5 ng 1 John chapter 7, no, ito po ay addition na inilagay ni Erasmus sapagkat he was pressured, and yung mga nandoon sa panahon niya ay nag-provide sila ng tampering biblical text partner. Tinampered nila yung statement na yun para lang may padagdag po nila doon. But does it mean na yung Trinity ay hindi na po totoo? Mali po yun. When you read Johannine literatures or Johannine writings, no, mga sulat ni John, book, sa Gospel na John, 1 John, 2 John, and 3 John, in the book of Revelation, pag binasa niyo po yan, clear po dyan yung concept ng Trinity. Especially sa book of Revelation partner. Kahit sa John chapter 1, verse 1 to 3, and verse 14, chapter 5, verse 50, chapter 8, verse 58 to 59, chapter 10, verse 30 and 31, chapter 20, verse 28, and throughout the notion of the book of Revelation, chapter 1 ng Revelation, and ending chapter 22 ng book of Revelation. Makikita natin dyan na meron pong clear concept about the divinity of Christ, clear concept about the Trinity. So ito pong pagkaka-insert dito ng there are three that bears witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po dapat natin ito gamitin to defend the doctrine of the Trinity dahil meron pong ito po ay inadlang. Hindi niyo po ito makita yung statement po na ito below ng 15th century. Wala po ito. So ito ay addition and exception po ito sa pagbabasa ng sulat ni John. Hindi po ito na ibig sabihin ang daming mali ng sinulat ni John. Hindi po ibig sabihin ng ganun po. Hindi si John ang nagkamali. Hindi si John ang nagkamali. Yung mga nag-supply. May nag-supply po nito. At ito partner ay sa panahon lang ni Erasmus nangyari. So tampering biblical text yun po ang ginawa ng mga kasama ni Erasmus sa panahon na yun para to affirm sa kanilang siguro ay hindi nila mapatunayan sa panahon nila yung sa assumption lang natin, baka hindi nila mapatunayan, gusto nilang ganito ang talagang mas clear, no? At so sila lang magawa ng solusyon, gumawa ng solusyon. Assumption lang po natin yun, hindi po natin alam ibig sabihin yun, hindi po natin sinasabi na yun talaga siguro ang nangyari. But in a sense that it was inserted, mga kapatid, ibig sabihin po nun, wala po siya sa original, wala po siya sa mas malapit sa original, kasi ang mga original na sinulat po ng mga original authors sa ni Paul, ni John, wala na po tayo nun, kasi ang ano lang naman yung kanilang ginagamit na pinagsusulatan partner, lang naman malambot na klase ng papel. So sinusulatan nila, siyempre nadudurog yun, kaya kailangan ng kinokopya. At yun din ang command actually ni Paul, na kopyahin yung kanilang sulat para malaman ng ibang mga churches sa panahon niya. So kung atin pong titingnan, though the scripture is clear about the Trinity, ito pong 1 John chapter 5 verse 7 ay hindi po dapat natin gamitin. Though the Trinity is biblical, pero wag nating gagamitin po ito to defend. Wag natin gagamitin ng 1 John chapter 5 verse 7 to defend the Trinity. Especially po, pag sinabi natin wag natin gagamitin yung 1 John chapter 5 verse 7, ang tinutukoy po natin yung version na
ng King James Version na kung saan meron pong nakalagay, there are three that bears witness in heaven, the Father, the Son, and the Father, the Word, and the Holy Spirit in this trial. Yun po ay wag po natin gagamitin dahil wala po yun sa mas malawak po na pag-aaral, wala po yun sa pinakamalapit or ancient manuscripts na meron po doon sa hawak po natin. Kaya partner, mga karisuni, hindi po tayo pwedeng maging fanatic sa isang translation. Oo, kailangan. Yun po yung doon, yun po yung message doon or yung lesson doon na hindi tayo pwedeng maging fanatics, Oo. no? Kasi maraming mga fanatics sa King James Version. Dapat sabi nila pag Ito na yung yung King James Version Oo. lang ang gamitin. Ito, King James Version lang. Ito na talaga yung actually hindi nga translation yung pagkilala nila doon. Talagang yun yung Bible. Pero tandaan po natin, yan po ay translation. At maging ang King James Version ay marami ring error. Pero wag po kayong mamisquote sa amin, baka mamaya sabihin nila na Oo, mali. mali, no? May mga mali pala ang Bible. Tandaan po natin, kasi may human side po ang Bible. Oo. Ibig sabihin, yung mga nagsulat po dyan, yung sila po yung mga na-inspire, at nung sinulat nila, inalaw ng Panginoon na isulat yung Biblia sa pamamagitan ng kanilang nalalaman, naaabot ng kanilang isipan. Halimbawa, katulad ng Walang magical part. walang magical. Hindi po yung magic na nung sinabi. Ibig sabihin, nung in-inspire ng Panginoon yung tao, at nung sinulat yung tao, inalaw ng Panginoon kung paano i-express ng tao na yon ang vision o ang idea, ang idea na nakuha niya sa Panginoon, at in-express niya yon sa kanyang sariling kultura, sa kanyang lingwahe, or sa kanyang pamamaraan, inaalaw po yun ng Panginoon. Kaya meron po tayong tinatawag na human side. Kaya nga po tayo, pagka nag-aral ng salita ng Diyos, tinitignan po natin yung background. Sino ba yung nagsulat? Kailangan natin alamin. O kasi baka yung kapanahunan nila ay bakit niya sinulat yung bagay na yan, ano kaya yung punto niya, sino yung kanyang mga kausap, Ano yung ina-address na? ano yung ina-address niya, anong panahon yan, ano bang sitwasyon nila ngayon. Importante po yun, kasi but we are not saying na mali po ang Trinity, lagi po namin sinasabi, ang reasoning from the Scripture ay trace lang yan. Trinitarian po ang reasoning from the Scriptures. Ngunit gusto lang po natin i-correct, kasi ito po yung role ng reasoning from the Scriptures, i-correct po natin na yung paggamit po ng 1 John 5:7 translation ng King James Version para lang mapatunayan ng Trinity ay mali po yan. Gusto po natin i-hit po yun, mali po yun. Pero actually, pag tinignan mo yung context ng 1 John chapter 5, makikita mo yung Trinity. Kasi, yes, partner, sige nga. Kahit hindi ka na pumunta din partner sa 1 John chapter 5 verse 7. Yes. Pag binasa mo yung verse 20, kasi nakalagay doon na basahin natin partner. Sige, partner. 1 John chapter 5 verse 20. Yan, Hindi mo na kailangan ng insertion. Oh, yan. Okay, 5 sige. verse 20 yan. 1 John, basahin natin sa Tagalog, partner. Tagalog. 1 John chapter 5 verse 20. Ayan, ito yung sinasabi po sa talata na yan. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ayan, sabi din partner, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Doon pa lang pinapatunayan na si Jesus tunay na Tunay Diyos. na Diyos. Ang sabi naman ng iba, ay hindi. Kaya siya tunay na Diyos kasi nasa kanya Ama. Sabi Yes. Or ang sinasabi na tunay na Diyos doon, yung Ama. Pero kung basahin po ninyo, Hindi. nakaling partner ang tunay na Diyos at Kay buhay na Kristo. at buhay na walang hanggan. Oo. Ngayon, pag binasa mo yung first chapter ng partner, chapter 1, mas pinidyak. Para si John mismo yung ating pagpapaliwanagin. Oh, okay. Yung sinasabi. Sige. So, ang term na ginagamit ko ay tunay na Diyos ay Buhay. At ang buhay. May-ari ng buhay. Sa chapter 25, sa verse 25 is si Jesus. Pero kung doon sa taas na, yung tunay na Diyos din ang tinutukoy din doon. Sa context ni John, tumutukoy din ang tunay na Diyos. Sama. So, ang tanong natin doon,
talaga bang si Kristo ang tinutukoy sa 1 John chapter 5 verse 20 na siya ang tunay na Diyos. Yes. Kasi sinabi ni Kristo sa John chapter 17 verse 2 upang kanilang makilala na ikaw ang tunay na Diyos at akong sinugo. That's So, right. punta natin ang Sa chapter 1 chapter 1. verse 1 hanggang 3 partner. Ayan, sabi nito, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ang sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmulan ng buhay na walang hanggan ay naghayag at aming nakita. Pinapatutuhanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Verse 3, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalang. Ayan. So, clear yan, partner. Kahit basahin mo yung buong version dyan sa 1 John, sa buong 1 John. Clear dyan na si Jesus Christ ang buhay niya. Yes. At sa pamamagitan niya, at siya ay so, doon sa context, ito sabi ng 1 John, chapter 5 verse 8, yung buhay si Jesus ay divine. Right? And then, Kahit hindi ka pupunta partner sa sa verse 7, mapapatunayan natin na actually partner dito sa verse 10 chapter 10 nabanggit at yung security na sinagamit doon ay Biblia sa Puno. Yes, Puno. Talaga yung tatlo, no? At yung talaga ang nangyari lang kasi ang ginawa nitong hindi talaga yung si chapter noon. Pero ang problema, itong mga scribe yung araw dahil talagang this is it, sabi nila, parang ang ginawa nila, sinuplay na nila, translate na nila yung ibig sabihin ng buong chapter. Ano? Kasi partner, you can say that Erasmus is also Trinitarian. talaga Trinitarian siya. Si Erasmus talaga is parang anong tawag dito? Gusto niyang maging faithful doon Sa text. sa mas malapit na sinulat. Yes. Kaya lang, dahil hindi namin na okay. Kung meron kayong mapakita na isang manuscript na nagsasabi dito, ay lalagay ko sa third verse sa susunod version ko. So, sinupply na yun. At saka pares silang mga Trinitarian partner, ano? Pero pinag-uusapan lang doon yung talagang insertion at saka yung talagang meaning ng word na yon, ano, na ang ginawa kasi ng ibang kasama niya ay sinuplayan nila. Pero naniniwala din si Erasmus na talagang they are three bearing witness in heaven, no? Pero hindi nila kailangan isupply yun doon. Alam niyo, wala pong problema nung araw yan. Kaya alam niyo kung bakit dinalaw po nung araw yan? Ang totoo po niya, dinalaw po kasi niya, nila yan kasi wala naman pong against noon sa doktrina ng Trinity. Kasi mga Trinitarian naman po talaga yung mga maging yung mga apostol, maging yung unang siglo, unang century, no, ng yung mga theologian ng araw, walang problema ang Trinity. Talagang yun nga lang talaga, yung insertion lang ang pinag-uusapan nila kung nilalagayan kasi yan sinabi. Pero kung pag-uusapan ng Trinity nung araw, walang problema, kaya nga na-allow yan eh, kasi anyway, Trinity naman tayo. Nung karoon na nga lang ng mga latest partner, nung dumaan pa ng mga ilang siglo, nagkaroon na ng Trinity. Kaya nagkaroon na oo. Actually, partner, sa panahon nila, kita natin si Arian, dyan si Arian, nagkaling simula. yung concept na then was a time that he was not. Ibig sabihin, may panahon na si Kristo ay Diyos. So parang doon nanggagaling yung Christ was eternally begotten by the Father. Yes. By time na si Kristo ay talagang ipinanganak. Yeah. May mga nagtuturong ganyan mga kapatid. So sa church history, no, pagka pinag-aralan nyo po ang church history, makikita po natin. May proponent dyan. Kilala natin partner. Yes. Na talagang doon patay na siya, pero he was known as talagang kapag ka nagtanong ka, malikakot siyang banay na katulad na. Oo. Naniniwala siya na si
Kristo talaga ay pinanganak ng Ama. So, bigatin talaga yung term yun. But when you study more or deeper, doon po sa mga tinututo text ay wala pong notion. Christ is really eternal with the Father and with the Holy Spirit. Walang co-equal, co-eternal, and co-existent. Walang hindi siya, pero hindi totoo yung panahon na lumabas lang siya. Oh, yeah. Yeah, yun. Pagka nag-aral po kayo in church history, mamimit niyo po si Arian. Ang tawag na sa kanyang kaisipan ay Arianism. No, yan po yung mga ma-encounter niyo po. Sorry po sa mga term, medyo technical. Pero itong 1 John, chapter 1, nakita natin yung binasa ko kanina na pinaliwanag ng aking partner sa verse 1 hanggang verse 3. Dito po ay kahit anong translation na gagamitin, makikita niyo talaga dyan na sinasabi talaga dyan, nililink nila yung buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoong Jesus. At sinasabi doon, nililink din dun sa kabila na yung na ang ating Panginoong Jesus at si Jesus Cristo ay tunay rin naman na Diyos. Yan po yung sinasabi niya. Yan kahit anong translation po yan, wala na pong supply yan. No, kahit po kahit anong translation ang pag-usapan po natin yan, talagang mababasa niyo po yan na ang ating Panginoong Jesus ay tinawag na tunay na Diyos at nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan. Kahit sa verse 12 partner ng Yes. chapter 5. Yes, yes, sa verse. Nakalagay dyan. Tingnan natin. Sa As the sun is light. Sige, basahin natin sa Tagalog sa 5 verse ano chapter partner? Chapter 5 Chapter 5 verse 12. Sabi ganoon dito. Sabi ganoon, ang sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Nagmamay-ari. When you go to verse 20, Oo. ito ang tunay na Diyos at ang buhay. Siya ang Panginoong Isus. Yeah. Binanggit yung si Jesu Cristo yung tunay na Diyos, no? Ay yung nagmamay-ari ng buhay. So, hindi natin kailangan partner ng insertion to prove the Trinity in the context of John's writings. Punta ka pa sa ibang sinulat ni John, Oo. sa Book of Revelation, he said, he is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. The only title that belongs to God Yes. na ginamit to describe the person of Jesus Christ. Ibig sabihin ng partner, talagang si John is a believer of the divinity of Jesus and a believer of the Trinity. Yung ano nga na kahit nga kahit kasi baka sasabihin nila yung Revelation kasi sulat din ni John. Oo. Kasi sulat din John. Pag tinignan mo yung sa John, libro ng John, Yeah. John chapter 1, si John din yun. Tapos sa 1 John din yun. Tapos doon sa Revelation. Kahit po tingnan nyo si Pablo. Oo. Kasi doon sa pinag-uusapan doon sa Colossus, yung sa chapter 2, yung supremacy, doon, yung ating Panginoong Jesus. 2 verse 9 pa na. Yeah, 2 verse 9. Makikita po natin doon. Basahin natin, maganda at The babasa fullness po of natin. Godhead bodily, no? Yes, oo. Basahin natin sa mga taga-Colossus 2 verse 9. Sabi po rito, at itong pagkakasabi. Ayan, kaya huwag kayong padala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Ang ganda ng translation. Yung kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. No? Ibig sabihin, makikita Fullness of Godhead. Fullness of Godhead. Ibig sabihin, hindi iba si Kristo dun sa Ama. Hindi yan sinasabi na baka may little God kasi. Oo, hindi po kayo maniniwala sa little God. Maniniwala Ibig ka na. sabihin ng little God, ang Ama ay mas superior sa anak. Yun ang concept na yun. Pag yun ang inagap natin, na mayroong malaking Diyos, may maliit na Diyos. Polytheism po yun. Yes. Ibig sabihin ng polytheism, naniniwala kang may maraming Diyos. Hindi ka na naniniwala sa monotheist na isang Diyos lang. Which is the scripture, pag binasa mo, Israelites are monotheistic people. Sila yung naniniwala Yes. na mayroong isang Diyos. Oo. Pero doon sa isang Diyos na yun, pagka tinignan mo yung wider context ng banal na kasulatan, there is the Father, the Son, and the Holy Spirit. So hindi mo kailangan partner ng 1 John chapter 5 verse 7 para patunayan na mayroong Trinity. Yes. Kasi yun ay insertion ng term sa panahon po ni Erasmus na nag-translate ng, sabi naman ng Greek literature na manuscript. Yeah. Ito natin makita partner na yung kaaway. Hindi po siya nagpapahinga to disrupt the word of God. No? He
makikita natin dito sa maging sa context ng buong aklat ng banal na kasulatan ay merong malaking tunggalian na kung saan ay sinusubukan ng kaaway na sirain yung salita ng Diyos para mawalan ito ng kumbaga credibility sa harapan ng mga tao. Again, kung titingnan natin partner yung buong kasulatan, especially sa context ng New Testament, meron mga pagkakaiba-iba doon po sa mga earlier manuscripts, pero hindi po yun nakaka-apekto sa message ng context ng kaligtasan na ibigay sa tao na sinunod. Bagamat may mga human side partner ang Bible, pero tandaan po natin ang point po dito kasi ay kung ano yung message. Hindi po naapektuhan yung gospel, yung message of salvation. Doon sa mga, in case man na makakita po tayo ng human side or human error na makikita po natin sa pagsusulat ng banal na kasulatan. Yun lang naman ay nagbabari lang sa culture, sa language. Yun lang naman po yun. Intact ang truth. Intact ang truth. Ang salvation is intact. Yes. Wala pong nagpagulo sa context ng kaligtasan. Magiging magulo lang po ang context ng kaligtasan pag ang hawak po ninyo na Biblia, ay may apocryphal books. Ayun talaga, magkakaroon ng problema yan kasi may supplied may supplied book dyan. Yung apocryphal books kasi partner, ay baka po nagtataka kayo, ang reasoning from the scripture po ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay ang 66 books, hindi po yung 72 books I think, na merong apocryphal, nandun yung Macabeo. Yan, nandun. Nandun yun. Meron pang ano doon partner eh. Nakalimutan ko na yung sa history. Actually, maraming Actually, yung doctrine partner ng purgatory, doon nakuha. Doon nakuha. Kaya merong teoro patungkol sa purgatory. Pero alam niyo po, wala po yan. Pag inalis mo yung sinupply na book na yan, yung ano ba tawag yan partner? Yung apocryphal book. Pag inalis po yung apocryphal book po na yan, wala na po kayong makikitang ebidensya pagdating sa purgatory. Kasi doon lang po tandaan po natin, itong apocryphal book na ito, hindi po ito pumasa sa canon. Kaya partner yung apocryphal, so from the meaning apocryphal, yung meaning kasi na apocryphal, secret. Yung gospel ay wala pong secret sa gospel. Yes. Doon pa lang sa meaning ng apocryphal, hindi na po yun canon. At saka, kinanonize lang po ito, yung apocryphal books na yun, kinanonize lang po yun sa panahon ng Reformation para i-debunk ang theology ni Martin Luther about the justification by faith. Kaya maganda partner, makikita po natin. So wag po tayong wag po kayong mag-misquote na sasabihin natin ang Bible ay marami palang error kaya hindi na tayo kinukorek lang po natin. Kasi alam nyo, kahit ang kaaway, si Satanas, gusto rin niyang magtrabaho yan, gusto rin niyang masterin yung Bible para may chance siya na kaya tayong iligaw. Marami na naligaw. Controversy na yung great controversy also happened in the scriptures, in the writings nung sinulat nila yan. Talagang nagkaroon din ng mga kaya actually naging a little bit naging successful si Satan partner kasi talagang maraming mga katuruan na nagkaroon ng ibang interpretation kaya pero napapasalamat tayo sapagkat meron pong reasoning from the scriptures na kung saan ay pwede po nating ipaliwanag yung mga talata po na ito na kung saan ay naguguluhan tayo. I-message nyo lang po sa amin i-text nyo lang po sa amin o i-chat nyo lang po sa amin o kaya i-comment nyo po dyan para po mapag-aralan po natin yung topic po na yan. Tsaka isa pa partner, balik ako dun sa Trinity dun sa yung mga Jewish Israelites, yung mga Hebrew, walang problema talaga sa kanila yung Trinity. Kasi pagka kinausap mo yun talaga sila, talagang hindi sila makikidebate sa Trinity. Magkakaroon lang sila ng problema doon kasi dahil si Jesus, pagka talagang naniniwala sila sa na may concept ng plurality. May concept ng plurality ang Diyos. Pero yun lang, pagka once na in-insert po natin ang ating Panginoong Jesus doon sa plurality ng Diyos, doon na sila nagkakaroon ng crisis, Pero malinaw po sa banal na kasulatan, yung second person of the Trinity ay walang ipabuti ang ating Panginoon. Pagka binasa natin sa
Christianity context. Christianity context. Especially sa New Testament, kung saan present si Jesus at so ulitin ko partner, ito pong 66 books na salita ng Diyos. Ito po ay intact and true. Intact po ang patungkol sa kaligtasan. Ang bawat translation hindi siya perfect kasi ang translations it's an interpretation of those who are translating. So, kaya meron talagang mga biases at some point yung mga translations. But when you go sa intact na katotohanan patungkol sa kaligtasan at patungkol sa Kristo, hindi po nagkukulang. Kahit anong translation yan, partner. Magkakaroon ka ng problema ulitin ko kung sinama mo ang apocryphal books kasi conflicting po ang ibang context ng apocryphal books sa totality Kaya hindi yan. so hindi po siya Totoo po yan. Pero ako, partner, personally, personal ko po ito, kung papakinggan niyo po yung ating suggestion, no? Kung napag-usapan po natin yung medyo less error, may error pa rin, pero less error na translation, of course, magiging bias ako sa English Standard Version. Bias ako doon kasi yun po yung lagi kong binabasa. At kagandahan kasi dahil pinag-aralan ko yung translation na ito. Ang translation po na ito, hindi siya katulad ng King James Version, na galing siya sa Vulgate, galing siya sa Latin. Translate yung King James Version, galing sa Latin, translate sa English. Kaya medyo prone siya sa Latin Vulgate. Oo. Pero ang English Standard Version po, galing talaga yan sa original language sa English, sa Aramaic. Translate po yan papunta doon sa English. dumaan ka sa tinatawag na textual criticism Yes. or textual analysis Yes. para mas maging malapit Mas malapit. yung translation sa intentions ng Yan. Kaya Drop off lang po. Verse 7 na sinasabi doon sa King James Version is an error. It's as supplied text. No? Yung scribes, suppliant po yan. Kaya hindi po yan ina-accept. Even in our, in the Nangunguha na sila ng idea. Dati, pinipicturean lang yun. Iniwan. Oo, iniwan eh. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga namiss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel Adventist World Radio Manila.
Yung sa toll gate po, kuya, saan po na dyan? Saan? Kasama na siya sa ano? Ako, kung gusto nyo isama or i-cash nyo, pero sama na po na lang natin, kuya. Okay po. Lalabas po akong cash. Opo. Saka, mas maganda kasi naka-ano siya. Opo. Naka-resibo siya. Opo. Dito. Dito? Opo. Bali yung market road niya. Ito po yung entrance na. Sa unahan. Ito pa? O, diretso pa? Doon po sa unahan. Drop off po. Po. 1416 Manzoria, kuya. 1416 Manzoria. Ay, di lang sa may picture pa rin sa camera. Hindi po, kinuha nila doon sa gate eh. Wala kayong Elisa, ano? Kasi Wala eh. kasi natin ito. Sure, yan doon sa... Drop Kinuha off nila lang sa kuya ano. sa lobby. Drop off lang. Kinuha nila sa gate. Dati hindi nila kinukuha doon. Okay lang sir, pasukin ko. Wala sa ID sir. Wala ID kasi. Okay lang po. Dyan lang. Pag-lobby. Kasi dapat di nila kinukuha doon eh. Para may ano dito sa... Hindi ko alam kinukuha. Dati pinipig. Alam ko pinipig ko lang naman. Drop off lang naman. Kaya nga, dito lang eh. Di ba dito lang? Opo. Bakit kailangan po ng ID? Salamat po kuya. Sige po, ingat po. God bless po. Yan siya na, sobrang traffic. Ay, Diyos ko. Pin mo po siya. Ay. Drop off. Plus 2. 3500. Ang pagunlad ng pananampalataya at panloob ng
Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng separate video sa ating susunod na mission. Paalam po. Thank you po. Sa pagiging magulang ang dapat natin bigyan ng mataas na pagiging. Malapit po namin kayong tinatanggap sa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral tungkol